Sa loob ng ilang taon, ang mundo ay nabalot sa dilim ng sakit, dilim ng pangamba, at dilim ng kawalan ng katiyakan. May mga yakap, ngunit kailangang bitawan. May mga salitang nais sambitin, ngunit nalunod sa katahimikan. Ang bawat pintuan ay nagsara. Ang bawat lansangan ay nananahimik. Habang ang takot ay dahan-dahang pumasok sa bawat tahanan. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga tumintig. May mga naglingkod. Kahit kapalit ay sariling kaligtasan. At dumating ang isang sandali. Isang sandaling hinarap ng tapang ang takot. At ng malasakit ang pangamba. Ito ang kwento ng ating pagbangon. Ang kwento ng buhay na patuloy lumalaban. Ito ang kwento ng COVID-19 at ang lakas ng sambayanang Pilipino. The Philippines has announced a lockdown of the entire Metro Manila area. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended. Is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or DUI is positive. Everything is well in the country. There's nothing really to be extra scared of the coronavirus. COVID-19 is spreading all throughout the country. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. So, okay lang, naka-lockdown kami. Pero ano plano nyo sa amin? 15 days, hindi ko alam kung saan matatapos ang 15 days bago kami magpagbiyahe. We did not hit 40,000 or we will not hit 40,000 by end of June. No? Wala na po, panalo na tayo. We beat the UP prediction po. Ang COVID-19 pandemic ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Binago nito ang pamumuhay ng bawat Pilipino, lalo na ang mga frontliners at manggagawang komunidad na patuloy na nagtatrabaho sa kabila ng panganib. Ano po ang pangalan? Ako po si Emeline Francisco, 50 years old. Ano po ang trabaho niyo? Ako isang gwardiya dito sa Paula Homes. So, ano po ang pinaka-naaalala niyo noong COVID-19? Dito sa subdivision, bawal po ang magpapasok ng tao dahil baka mahawaan yung mga homeowners. Yun po ang pinapatupad namin. So, paano po kayo naapektuhan sa pangyayaring niyo? Ano po, may nagagaliting tao pag hindi namin pinapapasok. Yun ang ano namin sa pumapasok na tao na labag po sa patakaran ng subdivision.
Ano po yung naramdaman mo noong habang nasa COVID-19? Takot din po na baka mahawaan. So, ano ang pinakamahalagang natutunan mo mula sa karanasang iyon? Ay, kailangan po mag-ingat para hindi mahawaan ng COVID. Mag-face mask at saka face shield para sa safety po. Last po, ano ang gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon tungkol sa COVID-19? Ang masasabi ko po, mag-ingat lagi, tapos lagi maghugas ng kamay, at huwag po pumunta sa maraming tao. Thank you po. Pangalan ko JJ. Ilang taon na po? 18. So, ano po yung work niyo? Ang work ko po ngayon is nag-working student po ako. Okay. So, mag-ask tayo ng question kay Kuya JJ. Number 1, ano po yung pinaka-naalala niyo during COVID-19? Naalala ko po nung lockdown and maraming nagkakasakit and maraming namamatay. Just yun lang. So, next is, paano po kayo naapektuhan sa pangyayari? Naapektuhan ako nung di kami makalabas sa bahay dahil sa lockdown and mahirap na wala kaming makain, lalo na konti lang yung ayuda, di sapat. Lang. Next po, ano po yung nararamdaman mo noong habang nasa COVID-19? Ang nararamdaman ko yun is nakakalungkot, minsan nakagayat din dahil nga hindi kami makalabas and hindi rin kami makatinda noon. Tapos halos isang araw lang kami kumakain sa isang araw. So, ano pa? Ano yung pinakamahalagang natutunan mo mula sa naranasan mo? Ang natutunan ko lang ng pandemic is kahit gaano mang hirap ang buhay, kakayanin pa rin. Yes, thank you so much. And lastly, ano yung gusto mong sabihin sa kabataan ngayon tungkol sa COVID-19? Ang mga sabi ko lang sa kabataan is mag-ingat lagi sa virus, keep safe sa bahay, and huwag basta-basta pumulot kung ano-anong basura, yun lang. Yes. Thank you po Kuya JJ. Thank you rin po. Thank you po. Magandang umaga po. Pwede po bang matanong kung anong pangalan nyo, ilang taon at ano pong trabaho nyo nung pandemic? Ako si Leonardo Sombilio, 48 years old, nakatira sa Malabon City. Yung panahon na ako isang barangay tanod. May 5 katanungan lang po akong itatanong. Una po is, ano po ang naalala ninyo noong COVID-19? Yung panahon ng COVID-19 bilang isang barangay tanod, ako yung isang naging frontliner. Yung panahon na yun, talagang sobrang kaba ko. Kasi kami ang frontliners, kami yung mga nasa, habang naka-duty kami ng gabi, yun ang habang umiikot kami, nangangamba ako dahil sa aking pag-uwi, baka mahawahan ko ang aking pamilya. Yun ang unang pinangambahan ko, tsaka dangerous talaga yung mga panahon na yun. Napakahirap mamuhay. Kaya dapat maging maingat yung mga panahon na yun. Pangalawang pong tanong, paano po kayo naapektuhan sa pangyayari? Yung pangyayari na yun talagang kakaba-kaba noon. Habang nasa duty ako, iniisip ko ang kaligtasan ng iba para hindi mahawahan. At kada iskinita namin noon, meron kaming mga frontliners katulad ng iskinita namin sa David Santos, may frontliners kami, isa na ako doon. Bawal pumasok noon yung mga time na yun, yung mga tiga-ibang lugar. Kailangan talaga mga tiga-roon lang, at saka meron silang vaccine card. Kung sino na nakalagay sa pamilya, yun lang dapat lumabas. Yung pangatlo naman po, ano ang naramdaman mo noon habang nasa COVID-19? Yun nga, kagaya ng natatakot ako, baka sa aking pag-duty iniisip kong kaligtasan ng iba, pero pagdating ko naman sa bahay, hindi ko alam kung ligtas pa ba ang aking pamilya. Yun ang talagang pinaka-dangerous para sa akin. Ang pang-apat po na katanungan, ano ang pinakamahalagang natutunan mo mula sa
karanasang iyon? Malaki ang natutunan ko. Sa akin lang kailangan tayong sumunod sa ating kung ano man yung pinatutupad ng ating barangay at ang ating local government ay sundin natin upang maiwasan natin syempre yung mga ganong sakit na mangyayari para sa ating kalusugan. Ang panglimang katanungan naman po, anong gusto mong sabihin sa kabataan ngayon tungkol sa COVID-19? Ang mapapayo ko lang sa mga kabataan ngayon at sasabihin ko sa inyo, kailangan po tayong sumunod sa patakaran at pinatutupad na patakaran ng ating barangay at ng ating local government para sa ating kalusugan. Maging maingat po at lalong-lalo higit maging disiplina po sa mga kabataan ngayon. Yun lang naman po. Maraming salamat po. Ano po ang pangalan nila? Ivan po. Ano po ang edad at trabaho po? 17 years old, nag-aaral pa. Ito po ang mga tanong. Ano po ang pinaka-naaalala nyo noong COVID-19? Ang pinaka-naaalala ko is yung bawal lumabas, syempre. Tapos kailangan palagi mag-alcohol and face mask. Pangalawa po, paano po kayo naapektuhan sa pangyayari? Siguro sa technology, mahirap mag-aral pag walang phone, mahirap makakuha ng internet, lalo na kailangan pang lumabas ng bahay. Ano po ang naramdaman nyo noong nasa COVID-19 pa kayo? Siyempre, mahirap mag-aral kasi nga walang pambili ng phone, mahirap signal, wala ring pambili ng wifi. Ano po ang gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon tungkol sa COVID-19? Ang masasabi ko lang para sa kabataan ngayon is maging malinis palagi sa katawan at wag palabas-labas ng bahay. Ano po ang pinakamahalagang natutunan mo mula po sa karanasang COVID-19? Siguro yung pagiging malinis palagi sa katawan is pagiging malinis palagi sa katawan kasi yun yung pinakaunang tandaan dapat. Ano pong name nyo and ano pong trabaho and age nyo po? Albert Victoria, Safety Officer sa Different Police Ilan 4 years old. ano pong pinaka-naalala nyo po noong COVID-19 po? Yung pumutok po siya. COVID-19, nagtatrabaho kami noon. Napakahirap magtrabaho kasi kailangan na mayroon kang PPE. Then, maawa ka dun sa iba pag nakita mo yung mga pasyente. Kasi naka-isolate sila, wala silang kasama. Naka-video lang sila. Naka-monitor lang sila ng video. Hanggang sa awa ng Diyos, di naman ako nahawa dun sa ospital namin. Then, alis kami ng alis, pick up ng ganito, pick up ng ganon, yung mga gamit. Nagtayo ng tent, ordinary, para sa mga COVID patient. Bukod kasi yung COVID patient sa regular patient. Paano po kayo naapektuhan sa pangyayari po? Naapektuhan mo sa pangyayari kasi hindi ka makapasyal sa pamilya mo, bali bahay ka lang, tapos trabaho. Tapos yung kawawa, yung mga hindi healthcare workers kasi nahirapan sila magbiyahe. Kasi kami, kumbaga, VIP kami ng araw na yun. So, kahit saan kami pumunta pwede, basta matakay ka lang namin ng mga namin na healthcare workers kami. Ano po ang naramdaman nyo noong habang nasa COVID-19 po tayo? Napakahirap kasi mga tao hindi makapamili. Pasok kasi maka-lockdown tayo. So, naging system ngayon, puro online na lang. Yung mga gusto bumili ng ganito, gusto bumili ng ganyan, naging online ka na lang. Ang kawawa, yung mga hindi nakakapasok kasi wala silang sahid. Ano pong pinakamahalagang natutunan nyo noon mula sa karanasan nyo po? Ang
natutunan ko doon, dapat mahalin niyo yung mga parents nyo, yung pamilya nyo. Kasi hindi habang buhay, magkasama kayo, katulad ng pandemya na yun. Hindi kayo makapasyal kasi baka mahawa or mahawa ka o mahawa siya. At saka yung mga bagay na dapat nag-iipon din. Kasi mga ganun, halimbawa, hindi kayo makapasok, wala kayong pang-income. Ano naman po ang gusto nyong sabihin sa kabataan ngayon tungkol sa COVID-19? Sa mga kabataan ngayon, dapat lagi silang mag-iingat, dapat na luhugas ng kamay. Nung time kasi ngayon, dapat naka-face mask, pero ngayon, so far, okay naman. Then, kailangan din ng vaccine para sigurado, para kung magkaroon ka man, hindi ka ganun kagrabe na apektado. Thank you po. Thank you. Anong name mo, age, tsaka anong trabaho mo? Ako isang fish vendor, tindera. Ako si Ebeli Rosario, Ilan taon? 61. Anong naaalala nyo noong COVID-19? Ang naalala ko COVID-19, sobrang hirap kasi hindi makapagtinda. Paano kayo naapektuhan sa pangyayari? Naapektuhan kasi hindi nakakalabas ng bahay, hindi makapagtinda, hindi makapuntang palengke mga tao. Anong naramdaman mo noon habang nasa COVID-19? Malungkot. Kasi hindi ka makapunta sa dapat mong puntahan. Nasa loob ka lang ng bahay. Wala kang kinikita. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo mula sa karanasang iyon? Ang natutunan ko sa karanasan na yun ay nasa loob ng tahanan, nakasama lang ang mga pamilya mo, na nasusuportahan mo kahit na walang hanap buhay. Anong masasabi mo, gusto mo sabihin sa kabataan ngayon tungkol sa COVID-19? Ang masasabi ko lang sa mga kabataan, pagka ganyan may COVID-19, wag na pag-alagala kasi hindi mo rin maano ang mga tao kung may mga sakit na nakakahawa na, naapektuhan na ba kayo. Bilang mga mag-aaral, ang dokumentaryong ito ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa sakripisyo ng mga frontliners o working student at manggagawang komunidad noong panahong COVID-19. Ang mga kwentong ito ay patunay ng tibay at pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng crisis. Ang COVID-19 ay hindi lamang isang pandemya, kundi isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Hindi, isa lang. I-invite muna bago montage. Hindi mo siya. Pag gusto niya, gusto niya talaga pelikula. Bilang mo na siya, bilang mo na. Pag hindi na bilang mo na. Ay, quiet! Uy, ang ingay niyo, lakas! Interview na! Bilang kung mayaw mo dito sa naman. Uy, meron yung dalawa. Kaya dyan yung isa, tapos yung isa naman. Sa kasaysayan. Saan kayo, Tel? Kuya ko rin. Thank you po. Babay po kayo sa kanin. Thank you po. Thank you, kuya. Hello, galing ni Kuya. Hindi, isa lang. I-invite muna bago montage. Hindi mo siya. Pag gusto niya, gusto niya talaga pelikula. Bilang mo na siya, bilang mo na. Pag hindi na bilang mo na.